At syempre, hindi mawawala ang kanyang panlalait sa naging linya ni dating Pangulong Duterte noong 2016 elections Ah. na siya ay magje-jet ski sa West Philippine Sea. Kitori. Tama si Senate President Cheese. Noong ang nakalagay sa Constitution ay forthwith, sabi nyo, madaliin. Mag-hearing agad. Kasi sabi nyo, forthwith. Ang ibig sabihin ng forthwith, immediately. Sabi daw ni Ontiveros. Pag sinabing immediately, sa lalong madaling panahon. As in now na. Oh. Ngayon, pag ang Supreme Court nagsabing immediately, ay wag muna. Pag Diba? Yes, correct. Pero, ang hindi naintindihan ng tao is that yung BICAM is the second stage. Yung BICAM, pangalawang oportunidad yan para mag-amyenda. Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Happy Sunday everyone. At nandito naman si Kuya Gus nagbabalik. Siyempre, kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Eto na nga. Oo. Ano nangyari? Ano nangyari? Nakanantipaklong. Meron hong oo, kasi binira mo si Tatay Digong eh. Kaya sandamakmak ngayon ang bumibira sa'yo. Bekla. Oo. Bis. Bisedro. Pangalan mo. Pahiya ang mama. Ang bakla. Ang este. Pahiya. Hindi pwede comedy. At patatamaan mo si Tatay Digong. Pero bago yan, ha? Shoutout muna tayo. Ay, wait lang ha. Ayusin ko lang ha. Medyo, nagloloko yung monitor natin. Sorry ha for the... Ay, nawala na nga. Ano ba ito? Wait ha! Wait! Yun. Tama na ba? Yun. Okay na. Shoutout segment tayo ha. Shoutout muna tayo ulit. Maraming nagpapasalamat kasi nasa shoutout natin sila. Pasensya na kayo kung medyo tumatagal ano. Shoutout mula kay sino ito? Naku, nakalimutan na. Ayan kay Ofemia Reyes Salvador. Nanonood siya from Jeddah, Saudi Arabia. Shoutout sa iyo, ma'am. Kay Glory Huffman, happy Sunday, Kuya Goods, watching from Germany. Shoutout po, Ma'am Glory. Watching from Holland, si Ma'am Marina Van Ker, ha? Shoutout, Van Ker ba? Tama ba? Van Ker. Van Hurt. Shoutout po ng bonggang-bongga. At kay Ma'am Liberty Biray, watching from Davao. Ayan, shoutout po ng bonggang-bongga. Kay Albert Fernandez, shoutout po from Japan. Kita nyo naman. San sila sulok ng daigdig, ha? Hello, Kuya Good. Shoutout from Imos, Cavite. Solid Duterte. Kita mo, ha? Ma'am Vanji Sembrano. Shoutout po. Ito pa. Good morning. Mula kay Ma'am Marilu Tupas. Shoutout po, ha? Ma'am Marilu, shoutout sa ng bonggang-bongga. Kay Ma'am Teofilia Jose, watching from Italy. Shoutout po, ma'am. Kay Sir Raul Kindiagan, watching from Toronto, Canada. Kita mo naman. Ganyan si Kuya Goods. Sikat na sikat sa abroad, sa Pilipinas at sa Europe. At sa Mars. Sikat na. Mula kay Charito Bakay. Good morning, watching from Ormoc City. Yan. Shoutout po kay Fernan 2770 mula sa Saudi Arabia, Al Maharda, Saudi Arabia. Shoutout po. At kay Marieta Mona, watching from New Jersey. Yan, shoutout po ng bonggang-bongga. At kay Solidad, watching from Australia. Shoutout po. Veronica Peralta, watching from Thailand. Shoutout po ng bongga. At kay Mami Mia, nanonood from UAE. Shoutout po ng bonggang-bongga. Kay Gloria Romeo, nanonood sa UAE. Shoutout po. At kay Stephen, na taga Bacolod. Shoutout po. Simulan na natin, At umahaba. Dadagdagan na lang natin yung oras natin para sa usaping shoutout segment. Eto na. Ay, ganda. Binanata na ho ng mga netizen. Pasok!
Yan. Oh. Oh. Ayun na. Ay, mali. Mali na naman tayo, sorry. Hindi ko na ipasok, anak ng bugi. Umpisahan uli natin, ha? Hi, excited ka, Kuya Goods. Kaya pala minsan wala raw sounds. Oh, eto na nga yun. Nilait-lait mo, nalagasan ko tuloy ng 1,000,000 followers. Bakit? Eh, yung 1,000,000 na yan, madadagdagan pa yan pag hindi mo tinantanan si Tatay Digong. Hindi mo ba alam? Ikaw na rin nagsabi. Hinahanap mo yung ginawa ni Tatay Digong noon. Yung mga durobo na nagkalat sa gabi, wala nung panahon ni Tatay Digong. Hinahanap mo yun, tapos ngayon bibirahin mo. Sino ba nag-utos sa'yo? Anak ng tipaklong naman, oh. Mula sa 20 million followers, nalagasan na ng 1,000,000. Ito'y matapos kutyain, laitin at hamakin ni Vice Ganda si dating Pangulong Duterte sa kanilang naging concert ni Regine Velasquez. Nilait at pinagtawanan ni Vice Ganda ang tila pagdakip kay dating Pangulong Duterte papuntang The Hague, Netherlands. At syempre, hindi mawawala ang kanyang panlalait sa naging linya ni dating Pangulong Duterte noong 2016 elections na siya ay mag-jet ski sa West Philippine Sea. Gaano nga daw kawalang respeto itong si Vice Ganda sa mga nakakatanda? Aba, sobra. Kasi kung may respeto yan, hindi niya gagawin niya sa matanda. At hindi niya gagawin katawa-tawa sa kanyang concert. Mantakin mo eh. Wala ka bang magulang? Sabi ni Aling Ledesma. Ha? Sa bagay. Oo. Alam nyo naman, wag mga ganyang personalidad, wag na kayong aasa na magiging mabuti. Bakit? Nakikita naman, sumasalamin ho yan. Sa bibig, sa aksyon at pananalita. Asa pa. Asa pa na magiging mabuti sila sa iyo. Bakit? Sila yung nakikinabang dito sa pinasara ni Tatay Digong at ni Senador Marcoleta. Sila yun. Naapektuhan, kaya gigil na gigil kay Tatay Digong. Ngayon, eto bumabawi. Sa pamamagitan ng simpleng pagpapatawa, pero may patama eh. Diretso. Gayong noong kaarawan ni Vice Ganda, binati pa siya noon ni dating Pangulong Duterte. Kaya't dismayado ang mga miyembro ng LGBT Kaya sa nga. suporta ng dating Pangulong Duterte. Abay tila hindi na daw nagiging magandang ehemplo itong si Vice Ganda sa nakararami, lalong-lalo na sa kabataan. Sa bagay, ano pa ba ang ating aasahan? Minsay nabastos na rin ni Vice Ganda at ginamit pa itong si Jessica Soho ng katatawanan sa kanyang naging concert. Pero mali naman yata Vice Ganda na gumamit ka pa at hamakin, pagtawanan pa ang isang matanda at dating presidente ng Pilipinas para lang Hindi naman natin may kakaila dahil may sungay nga eh. 'Di ba? Isipin nyo, ang concept niya isa siyang real E. At siyempre, hahamakin niya yung mga taong mababait. Oo, sa bagay. Tanggap niya naman eh. Kasi magkokosyum ba siya ng ganyan kung hindi niya tanggap maging real E? Sabi ni Aling Ledesma. Ano sa palagay nyo? Kayo nga ang humusga. Sapa ng iyong concert. A reminder, madaming trans na Duterte supporters. Last na to, kasi I have learned you cannot convince people who have made up their minds. But I just want you to know, you don't need to have an operation to get to be called her. A Alam nyo? person's pronouns Alam is nyo about ito how lang they ito lang Pag sila ho ang magkakaroon ng yung mga patama, tuwan-tuwa sila. Ito ang katotohanan to. Pero pag sila pinapatamaan, pansin nyo galit na galit sila. Pag tinawag silang Bekli, mamagalit sila kasi marami nga alma. Pero hindi naman niya iniisip kung ano yung bibitawan niyang salita. Masakit din eh. Lalong-lalo na doon sa suporta ni Tatay Digong. Hindi ho nakatatawanan yun. Yung mama, ando na sa dahig. Dapat nga,
Ipauwi na kaso nga lang ito pa. Magkano na naman kaya ang usapin dito? Hindi na kayo hindi na kayo na kontento sa kung ano meron kayo. Dapat na lang, konting ano na lang ha, konting respeto na lang sa matanda. Ang matanda ho, nahihirapan na maglakad. Oo. Diba? Tapos ganun pa. Maririnig. Sa bagay, natin magagawa dyan Kanyang pag-iisip yan Pero, huwag kang masasaktan pag birahin ka ng mga netizen. Ano sabi ng mga netizen? 1,000,000 na supporter sa follower ang natsibak sa kanya. Bakit? Kita mo naman pang ibang klase rin kasi bumira. Kahit ang matanda walang kalaban-laban, sige pa rin. Ginawang katatawanan. Sabi ni Aling Marie dito, kung ikaw kaya gawin ka ng katatawanan ng mga Pilipino, tutuwa ka ba? Identify, not their anatomy. I hope we don't become the monsters we try to fight. Kasi ako, when it's a political ally or a friend whom people that name or misgender just because galit sila, just because they don't agree with that person's politics. Tigilan nyo na lang, pakiusap lang namin. Tsaka kung ayaw mong birahin ka ng mga taong bayan, wag mo silang pakikitaan na binibira mo si Tatay Digong at mga Duterte. Sigurado maraming magagalit sa iyo. Imbis na ikaw ay nakakatulong, pakalmahin o magbigay ka ng entertainment kung gusto mo ba. Kaso nga lang, ang problema, may mga madadamay. Sa ginawa mo niyan, may mga madadamay talaga. Kasi alam mo bakit? Pag ikaw ay binira ng mga followers o supporter ni Tatay Digong, yung mga supporters mo, pagtatanggol ka, doon na ngayon magkakaroon ng problema. Pero ganun pa man, sino ba nagsimula? Ang tanong. Huwag kayong magalit kasi kayo nagsimula niyan. Nagpaandar kayo, nagdrama-drama kayo na jet ski! ICC! Di ba? Meron kayong ganung banat. Ito tayo, usaping kamera at Mayor Magalong. Handang-handa na si Mayor Pangalanan ang tatong opisyal kaugnay sa flood control project. Sino kaya itong mga kinigigil niyo mga taong bayan? Pangalanan mo na, pasok. Nakahanda si Baguio City Mayor Benjamin Magalong na pangalanan ng ilang kongresista na dawit umano sa maanumalyang flood control projects. Narito ang Agenda Weekend Report ni Ivy Reyes. Matapos hamunin ni House Committee on Public Accounts Chair Terry Ridon na maglabas ng ebidensya kaugnay ng usapin sa flood control projects, 3 pangalan na umano ang hawak ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Yung dalawang congressman nato na nabanggit ko sa inyo, dito sa Luzon area to. Tapos meron pa kaming titingnan uli sa isang lugar ulit. Napakarami na ngayon dumarating na mga impormasyon ngayon. Handa si Magalong at ilan pang mayor na hindi niya pinangalanan para magsalita sakaling ipatawag ng House of Representatives. But I'm just waiting. Hanggang ngayon, very enthusiastic na ako pumarap sa kanila. Yes! And naghihintay pa rin ako nung kanilang sama. Wala naman ako natatanggap. Hindi na rin naman sila nagsasalita kung papatawag nila ako. Hindi inaasahan ni Magalong ang takbo ng investigasyon tungkol sa bilyon-bilyong budget insertions sa mga flood control project. Ang nag-iimbestiga, nagulat ako, nag-iimbestiga yung mismong House of Representatives. Parang sinabi na yung criminal, imbestigahan mo na lang yung sarili mo, alam mo, pang mga criminal ginawa. Ayon kay Magalong, sa Baguio City pa lang, may problema na ang infrastructure projects gaya ng rock shed sa Cannon Road. Nitong Hulyo, bumigay muli ang rock shed dito na una pang nabuo 2 taon na nakalilipas. At ayon kay Magalong, sa Cordillera, may mga mayor umano na may proteksyon kaya't mabagal ang usad ng project reviews dito. Agoy. Samantala, umalma rin si Davao City Representative Isidro Ungab sa umano'y changes sa 2025 General Appropriation Act. Ang masakit doon, pati yung foreign assisted projects, 56 items sa 2024, check ko lang sa 2025 kung ilan, but majority of the foreign assisted projects nilipat sa program fund. Yun, kabukuhan na. Binuko na ni Congressman Ungab. Nabalita na yan kahapon. Ito, nabalita na rin dito. Ang hihilingin lang ng sambayan ng Pilipino, sana matuloy at dire-diretso na. At merong mapanagot. Kung halimbawa, ididiin ito si Balulong, si Bonjing, idire-diretso niya para makulong, at para mawala sa pwesto. Di ba? Ganyan din ang sabi ni Atty. Topacio nang binanata ng mga anti-Duterte na masyadong mga ipokrito. Atty. Topacio binanata ng mga anti-Duterte. Dapat lang.
Ano ba kasi yung ito mga alam nyo mahirap ipaliwanag dito sa mga walang walang oo, yung galit na galit kay Tatay Digong. Bakit ba galit na galit kayo sa mga Duterte? Bakit? Hindi ba kayo kumita kasi nung panahon ni Tatay Digong kaya galit na galit kayo? At ngayong panahon nakikinabang kayo kaya masaya kayo at ayaw nyong makabalik ang mga Duterte? Sinabi na rin niya na isa ni Au-Au. Dahil pag bumalik ang mga Duterte, yari kayo. Totoo naman. Totoo yan. Yung pakpak ng agila, habang lumilipad, ayan na nakadiin na yung mga kuko niyan. Pagdating na 2028, bubulusok yan. At tatangayin itong mga bakulaw. Yun ang aabangan natin. Gusto natin yan. Lalong-lalo na, alam na kung sino yung mga dorobo. Kumpirmado. Magsasalita si Mayor Magalong. May bunyag lang yung mga hinayop. Nakakagigil, di ba? Nakakagigil silang lahat. Atty. Topacio, birahin mo nga yan, mga yan. Sino-sino ba yan? Tama si Senate President Cheese. Talagang hypocritical itong mga anti-Duterte. In the past, and I've borne the brunt of this, sabi nila, forthwith ang sinabi sa Senado, ibig sabihin yan agad-agad. Despite the rulings of the Supreme Court that say it is within a reasonable time. Pero doon na tayo sa agad-agad. Sabi ng rules ng House, dapat i-refer ng SecGen immediately sa Speaker. 2 buwan bago niya ginawa yon. Okay lang sa kanila. Hindi naman sila nagreklamo. Immediately po ang gamit, hindi forthwith. Sabi naman ngayon ng Korte Suprema, immediately executory. Ay, teka lang. Hintayin muna natin. Hindi ba final? Kapag ka-convenienteng gamitin yung mga salita pabor sa posisyon nila, edi okay lang. Kapag ka hindi naman, ay hindi rin. Yun? Hindi po ganun dapat yon. Di ba? Kung anong kumbinyente sa inyong interpretasyon ng saligang batas, ay iyon ang ginagawa nyo. Parang itong si Dean Mel Santa Maria. Yan si Mel Santa Maria, si Monsod. Sabi nila, hindi pwedeng ang Senado ang mag-determine kung may jurisdiction o wala. Dapat Korte Suprema. Di pumunta sa Korte Suprema. Sinabi ng Korte Suprema, walang jurisdiction. Titirahin naman nila, sasabihin nila, hindi, the Senate is the sole authority. Ano ba talaga? Ang gulo nyo forthwith sila ng forthwith. Bakit kayong immediate executory? Ayaw nang i-forthwith. Teka lang. Kapag sila, iba yung meaning. Oo. Ay, malungkot yun. Oo. Talagang hypocritical itong mga anti-Duterte. Yo. Diba? Ikaw ang bida. Okay, anyway. Okay. Speaking Talagang attorney ko talaga. sa lumbola. Di ba may apelido sa... Tingnan nyo, isang bola lang eh. Alin? Dapat 2 Oo bola. nga Oo. Sige. Ano po Hindi, yun? kasi isang bola lang. 1 Ah, ball university. Eskwela to. One Ball University. Kilala niyo ba yun? Kung kwela-kwela ka, school buko, yes, school buko. Oo nga naman, One Ball University. Ang mga vocals, sa Ropor, hindi ba kaintindi? Totoo naman. Kaya birahin mo ng birahin, Atty. Topacio! Iyak ko. Ayun. sige pa. Nangyari, oo. Anyway, Okay. eto, speaking of One Ball University, One Ball na naman ang nangyari ngayon, Oo nga. Ang bihira naman, oo. Maganda sana kung hindi pumapasok ng advertisement habang tayo ay nagdi-discuss. Pero attorney, may pinapahanap ka. Kaya hinahanap ko na rin. Yung Alin, sa bola? mga friendship na yung attorney. Akala ko, sa bola, hinahanap mo kung totoo Hinahanap ko yung yung contact eh. Anyway, bumanat na naman ang crush mo. Yeah. Si Martin Romualdez, crush mo to? Oh, syempre. Magandang Crush ko lalaki yan. oo. By the way, speaking of magandang lalaki, ano ba yun? Mayroong kaninang sinabi, yung anti-bastos law. Ganun Pagka ba? nilalait mo daw isang tao dahil sa kanyang anyo, ay labag sa batas.
Pero wala naman akong sinasabi. Di ba sinabi ko lang naman magkakamuka si De Lima, si Luis Tro, at saka si Kapunan. wala. Oh, wala namang yun, masama wala. roon kung magkakamuka sila, no? Sila ang nagbibigay ng ano. Oo, ibig sabihin hindi ikaw. magkakamuka eh. Ano magagawa natin? Oh, di ba? Anyway, speaking of nanlalait, bumanat na naman si House Speaker Martin Romualdez sa di umano'y pagmamadali daw ng Senado na ilibing sa Eternal Gardens ang articles of impeachment. Ay, hindi po. Oo, anong nagmamadali na naman, Speaker? Galing po sa Supreme Court yun eh. Immediately Executory. executory. Tama si Senate President Cheese. Noong ang nakalagay sa Constitution ay forthwith, sabi nyo, madaliin. Mag-hearing agad. Kasi sabi nyo, forthwith. Ang ibig sabihin ng forthwith, immediately. Sabi daw ni Ontiveros. Pag sinabing immediately, sa lalong madaling panahon. As in now na. Oh. Ngayon, pag ang Supreme Court nagsabing immediately, ay wag muna. Paghintay tayo. Extension pa. Yun ang sinasabi ko noon sa kanila. Forthwith sila ng forthwith. Ayun. Bakit kayong immediately executory? Ayaw nang Ayaw i-forthwith. nilang maniwala. Maghintay muna sa MR. Wala na. Ano pa hihintayin? Wala na hong sustansya kahit yung MR na ilalabas. Oo. Gawin na lang natin, kayo, magtrabaho kayo ng maayos. Para hindi kayo napupulahan, kayo mga taga-kamara. Diba? Ito, hinamon na kayo ni Mayor. Yari kayo ngayon. Lagas kayo ngayon. Pag napatunayan ni Mayor, na talagang kayo-kayo ang mga umuubos ng kaban. Ano meron? Inuubos lang naman yung pondo. Yun lang. Mahirap nga naman yan. Dito tayo. Ano ba sabi nito ni Katobi? Pag binaha kami, para akong sinampal. Taga Valenzuela ito eh. Valenzuela ba na botas? So, malamang meron mga pag-uusap dito. Pasok natin. Representative of Navotas, the Honorable Kong Toby Chanco. Kong! Yes, Jojo. Thank you very much. Thank you very much for the very generous introduction. Hindi, ano lang yun, it is built on truth. Yan, Thank you very ganun much. lang. Maraming salamat. Hindi ko pa nadagdag na original na Edward Cullen. Kasi parang yun ang tawag sa akin, hindi rin tayo Okay. tumatanda. Pero pag nakita kita, parang mas vampiristic pa ang dating mo ko. Hindi, tumatanda rin. Kaya but you look good and I'm Thank you very happy. much. Many thanks for making time. Yes, salamat. You know, like I said, it's the heat and the high of things in Congress. Ang pinag-uusapan kasi ngayon of late, or talagang on the table, is yung parang hindi mo unang pagboto kay Speaker Romualdez, no? What is Hindi, nung last Congress, 19th Congress, I voted for him for Speaker. Yes, pero Nung this 19th time Congress, parang hanggang matapos yung 19th Congress, nakasuporta ako sa kanya. Pero ngayon dito sa 20th Congress, hindi na ako nakaboto. Hindi na ako bumoto sa kay Speaker Martin Romualdez. for him. And because Because 'di ba ang katulad niyan, pagkatapos ng SONA, ang susunod na tatalakayin namin is yung national budget, 'di ba? Yung 2026, ang susunod na tatalakayin namin is the 2026 budget, 'di ba? Actually, August 13 yata matatanggap na namin yung National Expenditure Program. Okay. Hindi lang ako nagde-describe, 'di ba? Maraming nagde-describe na yung 2025 budget, yan ang pinakamasamang budget, no? Yan ang description ng mga tao. when you say masama, I'm sorry Kong, when you say ito po ay masama, it is because it is ridden with Hindi, madaming issues, di ba? issues, Madaming issues around the budget. I think some of the issues are like yung tinanggalan yung PhilHealth ng pondo, tapos linagay kung saan-saan. Pero para sa akin, ang masama dun sa budget na yun is, and the previous budgets, is that yung mga flagship projects ng gobyerno, ibig sabihin ito malalaking proyekto, yes. tinatanggalan ng budget at tinalagay doon sa program appropriations para maisingit yung kung ano-anong mga items. Di ba kaya nga, ang pinag-iinitan is yung BICAM dahil doon sa insertions. Di ba? Yes, correct. Pero
ang hindi naintindihan ng tao is that yung BICAM is the second stage. Yung BICAM, pangalawang oportunidad yan para mag-amyenda. Kasi yung insertion o yung initiative, amyenda yun eh. Kasi ang budget ng Pilipinas, kapag iprinisenta sa Kongreso, hindi namin pwedeng lakihan. So for example, para lang simple, kung 100 pesos yung budget, hindi mo pwedeng sabihin, para mas maraming programa magawa, gawin natin 150 o kahit 110. Kailangan, ililipat-lipat mo lang. Ito, mas importante to kaysa dito. Ganun yun, di ba? Realignment. Kaya nga tinawag na budget, di ba? Even pag nagbabudget tayo sa bahay, fixed yung halaga, di ba? Ang iiba-ibahin mo lang is, ano ba, mas mahalaga ngayon? Enrollment ngayon, dito muna natin ilagay yung pondo. Pagkatapos Proper ng enrollment, usage, saka natin schedule of ipaayos usage, correct. ganyan, di ba? So, di ba, ang sabi ng mga karamihan, dapat open to the public yung BICAM. Okay. Ang hindi nila na-realize, sabi ko nga kanina, pangalawang oportunidad yon para maglagay ng insertion. Ang una talaga is doon sa small committee sa House of Representatives. So, yung small committee na yon, binibigyan ng kapangyarihan ng House of Representatives na sila ang mag-amyenda ng budget. Okay? So number one, walang transparency. Hindi yan televised. Sa tingin ko, wala man lang minutes of the meeting yan. Okay? Paano ko masasabing walang minutes? Kasi wala naman kami natatanggap na report kung ano yung pinalitan ng small committee na yon. Ang small committee na yon, ang chairman nung nakaraan is si Chairman Saldico at that time, tapos Senior Vice Chairman of Appropriations, Majority Leader, Minority Leader. So, pinapangalanan na mga kasama. Walang minutes yan. The fact na tinanggap ng bagong chairman ng Committee on Appropriations na sabi niya wala ng small committee at gagawa na tayo ng subcommittee on budget amendments, proves na may mali talaga doon. Diba? Kasi kung walang mali, hindi naman nila papalitan. Kaya lang, ang sinasabi ko, hindi naman pwedeng kalimutan na lang natin yung nangyari doon sa small committee noong 2025. Last previous one. Yeah, dapat ilabas muna ng small committee na yun, ano ba yung kanilang inamyenda. Di ba sa kahit anong bagay, maging maging sa personal nating buhay, di ba? Pag hihingi ka ng bagong budget, ipakita mo muna kung pakita mo yung resibo, pakita mo yung paano mo ginastos yung previous budget, di ba? So, hindi lang paggastos to, kailangan mapakita rin ano yung mga inamyendahan doon. Kasi, hindi pa pwede moving forward. Hindi pa pwede, kalimutan na natin yan. Pera ng taong bayan yan eh. Tapos, dinescribe na nga na pinakamasamang budget. Bakit hindi muna natin tignan? Kasi, ulitin ko, parang sa bahay, hindi naman pwedeng hihingi ka ng bagong budget, hindi mo napapaliwanag yung nakaraang budget. So, para sa akin, kung hindi namin bubuksan yan, parang kino-cover up lang yung pagkakamali ng 2025 budget. Instead na, imbestigahan yun. Kasi di ba, saan ako nagagaling? Nung nag-speech si Presidente ng SONA, at sabi niya, mahiya kayo. Ako, unang-una nag-standing ovation doon. Kasi alam ko... You led the standing ovation. Ang dami kasing, let me just cut you that, ang dami kasing nagtayo, lumabas sa netizens natin na, nagpalakpakan kayo, directed sa inyo yan. Hindi, kaya ako natutuwa. Kasi alam ko, directed sa amin yun. Right. So finally, directed sa amin yun, may chance ng magka-reforma sa budget. Kasi kung hindi presidente ang mamumuno at magsasabi nun, wala. Kung ano yung nakasanayan noon, ganun lang gagawin. Di ba? Tsaka obvious na sa amin nakadirekta yun. Kasi sinimulan yung speech na yun. Sabi, initiative, errata, kickback, tsaka ano ba, SOP. Yung initiative tsaka errata, Congress naman gumagawa ng House, di ba? Congress gumagawa nun. Di ba? Walang kickback, walang SOP kung hindi nalagyan ng pondo yon. Tapos, tinapos niya yung portion ng speech na yon. Ano sabi niya? Ibabalik ko sa inyo yung budget kung yan ay malayo sa NEP.
So definitely, kami yung tumbok noon. Excuse me. So kung kami yung tumbok noon, bakit kami nag-volunteer na imbestigahan? Kami nga yung i-imbestigahan. Bakit kami yung mag-iimbestigahan, di ba? O sige, kung gusto nyo tayo mag-imbestiga, pakita nyo yung small committee report noong 2025. That is the necessary starting point. Right. Otherwise, Parang wala nag-cover up lang Oo. tayo. So ito, lumalabas to kung paano lumalabas na to? Parang there's a for you from your end. Gusto mo talagang imbestigahan yung prior na committee na yon. Paano ba kami pag-budget hearing? Paano ba kami conduct ng budget hearing? Normal lang naman sa mga congressman, kahit ako, ito yung hinihingi mo ngayon. Paano mo ba ginastos yung nakaraang budget, di ba? Kasi hindi mo pwedeng binigyan ka ng pondo nung nakaraang taon at hindi mo ginastos. Dahil iba po sa gobyerno, di ba? Sa mga bahay, nag-iipon tayo. Sa gobyerno, kailangan magastos kung ano yung binigay na pera. Kasi po, yun yung serbisyo para sa inyo. Yeah, that's right. Pag binigyan ang isang ahensya ng pondo at hindi niya nagastos, hindi mabuti yun dahil yung serbisyong dapat ibigay sa tao, hindi nabibigay. Di ba? So kung ganyan ang tanong natin, ang unang tanong natin, paano nyo ginastos? Ang dapat unang tanungin is paano ba napunta yung pondo doon? Yes. At yung paano napunta yung pondo doon? From the very root cause of the problem. Doon makikita yon sa small committee. Pangalawa na lang amendment yung doon sa BICAM. Hindi ko sinasabi, Jojo, na lahat ng amendment ay masama. Kasi lahat naman ng batas, siyempre, pag narinig mo lahat ng views, ilan kami doon, lagpas 300, may mapupulot kang, mas mabuti nga, dito natin gastusin. So, hindi lahat masama. Yun. Bakit? Meron yung iba tumatanggap ng malaking halaga. Bakit? Siguro yun ang utos ng amo. Kaya mga kasama, kung umabot kayo sa video natin ito, saan man kayo bansa, comment lang kayo at may shoutout ko kayo kahit pakonti-konti lang. Basta hindi natin tatanggalin yung shoutout segment natin. Hanggang sa muli, like and share. At ito na nga, ang nangyari dito, sinampal ako. Sinampal ko rin sila ng katotohanan. Yan ang sabi sa mensahe dito. Totoo naman, halos lahat naman. Ang maganda rito, dating kakampisan nila, ngayon, bumaligtad na. Bakit? Hindi niya na ma-team yung kung ano yung pandudrobo na ginagawa nitong mga taga-kamara. At kanilang boss, si Bonjing. Bye-bye. Like and share.